Magandang umaga po. Hiling ko po na tayo po ay lahat tumuyo. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po muli ang Diyos sa umaga ito pinagkalog sa bawat isa. Maraming salamat ang Diyos sa aming natapos na gawain para sa mga kabataan, Panginoon. So, Diyos, nalain ko sa kanilang pag-uwi at maging mga teachers na patuloy na natin sa kanila, sila ay pag-ingatan mo. Nalain ko rin, Panginoon, sa pagkakataon nito, mga kapatid na nandito ngayon. At hiling namin ng Diyos na kami yung puspusan ng Banal na Espiritu sa aming pagsisimula at bigyan ng pag-alala ng Diyos at pagtuwag sa aming pangunawa sa iyong salita, Diyos. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala na gampanan sa iyong harapan at may makakaupo na. So tayo po ay dumako sa ating pag-aaral about the understanding Scripture. The foundational convictions required for understanding Scriptures. So, sinabi natin, foundational conviction. Yung foundational conviction, yung ating pundasyon ng matibay na paniniwala para unawain natin, o requirements, para unawain natin, maintindihan natin ang salita ng Diyos. Marami kasi po sa atin mga kapatid, mananampalataya na tayo, subalit pagdating po sa understanding ng Scripture, ay nagkakaroon po tayo minsan ng pagkukulang yan. May mga kakulangan tayo, may mga gawain tayo minsan na pagdating sa Scripture, parang alam na natin, i-memorize. Pero ano ba yung nakikita natin when it comes to foundational conviction na required for understanding Scripture? So, number one yan, mga kapatid. Lagi natin maintindihan o tatandaan palagi natin every time we're going to understand the Scripture, one of the foundational conviction dito, mga kapatid, is that the Scripture is God-breathed. No? Ito yung hininga ng Panginoon. When we talk about Scriptures, no? Scripture is God-breathed. No? So, Scripture originates in the mind of God and is spoken out from that mind. So, galing sa isip ng ating Panginoon at mula diyan, ito ay isinalita. No? Ito isinalita. Kaya po, Scripture means God-breathed. Buhay yan. Ito yung hininga ng Panginoon. Sapagkat kung tatanong na, saan ang galing ang salita ng Panginoon? Nagsimula lahat yan sa isip. Tapos tayo sa pag-aaral natin about the battle against about our thoughts. Dahil mga kapatid, bago naging lifestyle yan, lahat yan ay nagsimula sa thought. So, bago natin nakita yung pinaka-scripture, bago natin nababasa ngayon ito, lahat ito ay nagsimula sa pag-iisip ng ating Panginoon. No? So, may kita natin yan sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All Scripture is given by inspiration of God. So, when we say inspiration of God, means it is breathed by God. Binigyang buhay ng Panginoon. So, the Word of God, the Scripture, ito ay buhay na salita ng Panginoon. Hindi lang siya basta isang mga letra diyan na naisulat o mga paksa, mga verses lang na nandiyan. Ito po ay buhay at binigyang buhay ng ating Panginoon. At since ito po ay inspired by God, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And not only that, Scripture is trustworthy and true because every word of God is pure. Kapag sinabi natin pure, ito'y dalisay. Walang bahid ng kahit anong o baka sa kahit anong hindi katanggap-tanggap o hindi mahusay na mga elemento. Ano?
Kaya ang salita ng Diyos ay trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Sapagkat ang bawat salita ng Panginoon ay dalisay. Natin may kita ang Proverbs chapter 30. Proverbs chapter 30, verse 5. Okay? Sabi po diyan, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust on Him. Ano po yung salita ng Diyos? It is the shield to those who trust in Him or in His word. Kung ang salita ng tao ay mayroong bahid, may bahid ng kasinungalingan, may bahid ng panluloko, at madalas hindi natin mapagkakatiwalaan sapagkat minsan ang salita ng tao ay nagbabago. Well, ang salita ng Panginoon, it is trustworthy and true because every word of God is pure. As the word of God declares also in Proverbs 30 verse 5, the word of God is pure. Dalisay. So, hindi dapat ang salita ng Diyos ay pagdudahan. Kasi ang salita ng Diyos ay pagkatiwalaan, paniwalaan, at panampalatayaan. Sapagkat ang Scripture, it is God bread. According to 2 Timothy pa rin, chapter 3, verse 16, it is inspired by God. Mga kapatid, ito po'y binigyang buhay ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya sinasabi nila na tayo po'y nananampalataya din sa Biblia na kung saan gawa rin naman ng tao, ang salita ng Diyos ay nagsimula lahat sa isip ng Panginoon na kanyang isinalita. At hindi yun mangyayari sa pamamagitan lamang ng parang magic. Gumamit din ng Panginoon ng mga instrumento. Sabi nila, gawa lang din ng tao. Oo, ang tao ay naging instrumento. Pero ang ating pinananampalataya ang kanyang salita, ay ito'y buhay. Hindi kagaya ng mga nananampalataya sa bato at kahoy, walang buhay. Diniklara din ang salita ng Diyos, walang buhay, walang kakayanan. Pero yung ating pinananampalataya ang kanyang salita, ito'y buhay. O nga sabihin natin, nananampalataya nga kami sa salita ng Diyos. Sabi niya, gawa nga ng tao. Pero ang aming pinananampalataya ang kanyang salita na pinagbibintangan yung gawa ng tao, ito'y buhay. Hindi patay. Nanginginig pa. Diba? So, yan po, it is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Once again, foundational conviction required for understanding Scripture. Kaya sa ating mananampalataya, ang isang mananampalataya at ang salita ng Diyos, yan po ay inseparable things. Hindi po yan pwedeng maghiwalay. Kung ikaw ay mananampalataya, marapat na ikaw ay may tangan-tangan o merong nananahan sa iyo na salita ng Panginoon. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Sapagkat paano mo nalaman, paano ka nakatitiyak sa iyong kaligtasan, sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, kung wala ang salita ng Diyos. So lahat ng pundasyon ng ating pananampalataya ay nakabase lahat sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. At kung ano ang ginagawa natin, ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon at hindi kung ano sinasabi ng tao. So, pangatlo dyan, may kita natin that Scripture is inspired. So where inspiration is the act of the Holy Spirit in revealing to human writers. So the message that God intended to comprise the Scripture. So the Holy Spirit moved human writers so that they wrote down the very words of God. So there were authors, not secretaries, not robots, and not transcription machines. Ginamit ng Panginoon ang tao as they were moved with the Holy Ghost. So hindi basta ordinaryong tao yung ginamit ng Panginoon to write down His words, but the holy men of God. Tignan po natin. 2 Peter chapter 1 verse 21.
For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. See? Ang bintang sa atin, kayo nga ay nananampalataya rin kayo sa Bible, hindi ba't yan din ay gawa ng tao? Oh yes. Pero hindi ba sa ordinaryong tao? But it is an extraordinary human being. Bakit natin nasabi ng extraordinary human being? Sapagkat yan po ay mga holy men of God. Means, they are separated men of God na ang nagpakilos sa kanila, na ang nagkilos sa kanila, ang nagdikta sa kanila, ang nag-inspired sa kanila, walang iba, kundi ang banal na Espiritu. No? Ang banal na Espiritu. Hindi sila, mga kapatid, hindi sila secretary, hindi sila robot, o hindi sila transcription machines. They were moved, sabi yan. At hindi ito galing sa sarili nilang kaisipan na isinulat lang nila kung anong kanilang gusto. They are inspired. They were inspired by the Holy Spirit. So kung anong dikta ng Banal na Espiritu sa kanilang nananahan, siya kanilang may susunod. Ngayon, pagdating sa Holy Spirit, saan galing yung sinasabi ng Holy Spirit? Mismo ang Banal na Espiritu nagsabi na ang Banal na Espiritu ay hindi nagsasalita na kung ayon din sa kanyang sarili, kundi kung ano lang din ang kanyang naririnig mula sa Panginoon. Siya rin kanyang dinidikta, siya rin kanyang sinasabi. Kaya kung may nananahan sa ating Banal na Espiritu, mga kapatid, siyang mayroong pagdidikta sa atin, siyang nagbibigay sa atin ng conviction. Na nagkakaroon tayo ng conviction sa isang bagay sapagkat we are convicted by the Holy Spirit. Alam natin na ito ay tama at matibay ang ating paniniwala dito sapagkat we are convicted by the Holy Spirit. Diyan yung Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Nananahan sa atin. Yan ang topic natin ngayon, may surrender, di ba? Filled with the Holy Spirit. Okay? So, kaya kung sabi nila, tao lang din, yes, tama ka dyan, tao, pero hindi tao lang din. Sila po ay diniklara o tinawag ng mga holy men of God. Yan nasabi na salita ng Diyos, the holy men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So the words they wrote came out as God's Word. Ito na yung tinatawag na verbal inspiration. So, verbal inspiration. Kung ano yung nanggagaling ngayon sa kanila, ano kanilang sinulat, came out as God's Word. Kaya mapapansin natin, from Old Testament up to New Testament, wala tayong makikita dyan na kapatid na tinatawag natin na yung kontra. Ano tawag doon sa ibang gamit natin yung conflict sa isa't isa. Sa halip, ito ay nagkakaroon ng harmony. Pero yung kung tatanungin natin, yung mga nagsulat ba, beginning from the Old Testament up to the New Testament, magkakakilala ba sila personal? Hindi po sila nagpang-abot na kapatid. Bakit sila din nagpang-abot? Napakahaba po ng panahon bago po nasundan ang bawat books dito sa Biblia. Napakahaba ng panahon. Kung iisa-isahin natin, sa Bible po kasi mga kapatid, meron po kung kailan po yan na isulat. Ayan, may time. Kaya po ito binabasa natin ng 2 Peter. Ito po ay nabuo AD 64 and 66. AD 64, 66. Pero kung pupunta tayo kay James, si James naman ay magkaiba rin. Ang nabuo si James, AD 46 and 49. Pero halos magkasunod yung book na ito na binabasa natin. Pero magkaiba yung panahon. Pero hindi sila nagkakaroon ng contradiction sa isa't isa.
Kasi the words they wrote came out as God's word or the verbal inspiration. In 2 Samuel, Second Samuel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, uh, First Samuel, Second Samuel. Okay, Second Samuel chapter 23. Chapter 23. Chapter 23, verse 2. Ayun, ano? So, the Spirit, capital letter S po yan. Tama? The Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. Ano? So, makikita natin mga kapatid, doon po sa lahat na mga ginamit ng Panginoon, ng mga holy men of God, na they were moved by the Holy Spirit. Dito sa Old New Testament yun. But when it comes, kahit pa rin yung Old Testament, ang prinsipyo pa rin ng mga nagsulat dito ng salita ng Panginoon dito sa pamamagitan ng pangunguna sa kanila, ang nagkilos sa kanila, ang nagbigay sa kanila ng mga letra, ng mga salita na kanilang susulat, walang iba kundi ang Spirit ng Panginoon. Sabi dyan, the Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. Kaya hindi pa rin ito masasabi natin na idea or will ng tao ang salita ng Diyos. Sapagkat mismo ang mga nagsulat ng salita ng Diyos, sila mismo nagsasabi na ang salita ng Panginoon ay nasa sa kanilang mga dila na. That is what we call the verbal inspiration. And they recorded what they were told, but they didn't always understand what they wrote. See? Na-record nila lahat kung ano kanilang mga sinabi sa kanila, pero hindi lahat yun ay naunawaan nila. So malinaw na patotoo din mga kapatid, na galing iyan lahat sa Panginoon. Saan natin nakikita? 1 Peter. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently to prophesy of the grace that should come unto you. Searching what? Or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. See, mga kapatid, nakikita natin diyan na the words they wrote, or they recorded what they were told, but they didn't always understand what they wrote. Pero hindi ibig sabihin kapatid, nagsulat sila ng akatirik ang kanilang mga mata. Isinusulat nila mismo ang salita ng Panginoon. Isinusulat nila kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pero hindi nangangalugan lahat yung nakaintindihan nila kasi kapag ka nandoon na nag-intervene na agad yung understanding ng tao, pwedeng magkaroon ng teka, hindi baka kapag ikaw ay nagsusulat ng essay, kapag may idea ka, or let's just say may kinokopya ka na o may kinukuha ka lang ng references, kapag ikaw ay nagsusulat o sa halimbawa, ikaw ay naatasan na magsulat ng isang short story, and then may references kang tinitignan, may references ka. Minsan, kapag nag-interpret din yung sarili mong idea, teka, parang mas maganda yung understanding ng ganito. Maglalagay ka ng idea, magpapalitan mo kung ano yung pinaka-top, pero isa, syempre, nandun na yung understanding mo. Ngayon, natapos mo yung isang short story mo, natapos mo siya, pero kahit hindi mo na siya basahin,
naiintindihan mo kung ano yung sinulat mo. Dahil ikaw ang gumawa. Dahil ikaw ang nusulat, ikaw ang nag-compose. Unlike dito po sa salita ng Diyos, mga kapatid, sinulat lang nila kung ano ang pinasusulat ng Panginoon. But it doesn't mean that they all understand it. Hindi po nila naiintindihan. They didn't always understand what they wrote. And not only that, mga kapatid, the Word of God consists of the words of God. Ano? Ito po ay binubuo pa rin ng salita ng Panginoon. Dahil ito yung salita ng Panginoon, we believe, kapatid, na ang Biblia ay 100% salita ng Panginoon. Mag-ingat tayo kasi meron pong mga popular na tao ngayon. Kilalang tao ito eh. No? Sabi niya sa kanyang isang pagtuturo niya, hindi lahat ng nasa sulat dito sa Biblia ay salita ng Diyos. Sabi niya. Kaya mag-ingat tayong mabuti. So, alam ko yung pinupunto niya ay ganito. Literally, may mga salita dito na mababasa tayo na salita na sinasalita na ni Satanas. Kaya ng pagtutukso ng tinukso niya ang Panginoon sa Kristo, tama? Katulad din ng siya ay nakipag-usap sa Panginoon regarding sa kondisyon at sitwasyon na meron si Job. So, makikita natin ito. Sabi niya ngayon, hindi lahat, kaya maging maingat tayo kung ano lang yung ating binabasa, kung ano yung ating binabasa, ano yung ating inaaral sa salita ng Diyos, sa Biblia. Sapagkat hindi lahat na nasa Biblia ay salita ng Diyos. Well, that is totally insane, kapatid. Hindi yan mailalagay dyan, hindi yan ilalagay ng mga holy men of God na ginamit ng Panginoon to write down His words kung hindi yan salita ng Panginoon. Remember, babalikan natin yung sinasabi mga kapatid kay Samuel na the Spirit of the Lord moved them. And the words of God is in their tongue. So kung ano yung kanilang sinusulat, siyang idinidikta ng Panginoon. So malinaw, yan ay pure Word of God. Kaya maging maingat tayo doon. Sinasabi niya, hindi yan salita ng Diyos. So kung titignan natin sinasabi ng salita ng Diyos dyan, hindi babasahin niya lang tayo yung naka-red letter. Tama po? So yung naka-red letter, ibig sabihin niya, ayan po ay ini-emphasize ng Diyan na mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagwimika dyan. Pero kasama yun, kapatid. Ano ho? Kasama yun. So, buksan natin sa Matthew chapter 24, verse 35. Nabasa ko kasi yun na isang sitwasyon na yun, isang pagtuturo, na hindi daw lahat na nasa Biblia ay salita ng Diyos. Delikado yun. Delikadong pagtuturo yun, kapatid. So parang inuudyokan natin na ang pagbabasa ng Biblia ay piliin. Pipiliin lang kung anong babasahin sa Biblia. So, kung anong gamit ng Biblia, baka hindi inspired yung gamit ng Biblia. See? Sabi sa Matthew chapter 24, verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass. So consider, mga kapatid, lahat po yan, beginning from the Old Testament up to New Testament, beginning sa Genesis hanggang Revelation, it is all the pure words of God naman siyang mananatili. Walang sinabi niya, mga kapatid, na yung mga nakapula lang na salita ko, actually, hindi wala naman talaga nakapula eh. Ang naglagay na lang dyan, mga kapatid, yung mga nag-translate. Yung mga scholars na lang ang naglagay niyan, na naiintindihan nila kanilang pangunawa na mismo ang Panginoong Jesucristo nagsasalita dito para ma-indicate natin. Pati yung mga italics, ang mga translator na rin ang naglagay niyan, yung mga italics na yan. So kung titignan natin from the original manuscript, may nagtatalo dito pero sa aking tindig, italics, kaya siya naka-italics sapagkat yan ay guidance o reader's guide sa tawagin. Ano? Tatanong, Pastor, ba't ka naka-italics?
Sapagkat yan ay reader's guide na inilagay ng mga translator for us to be fully understand sa English translation mula doon sa original na manuscript. Kasi para makakuha yung pinaka-eksakto na translation. Kaya we're so blessed kapatid na ang gamit natin ay King James 1611 Authorized Version. Na siya ang ating ginagamit ngayon. Authorized version siya sapagkat sa lahat ng mga translation, ito po yung eksakto mula doon sa original manuscript na walang inaangking sa kanya. No? So, over 40 na mga translator ang ginamit nito na mga elites of elite pagdating sa Hebrew, Greek, and Aramaic. Hindi lang basta meron silang alam when it comes to Hebrew and Greek, pero yung kanilang understanding doon ay elite. Pati yung customs na Hebrew, Greeks, ng mga Hebrews, and Grecians, alam nila. Kaya naiintindihan nila kung paano paraan nila may ka-translate. Hindi lang sila basta nag-translate mula dyan sa original at ginawang English. Narating maigit, pati ang customs. Kaya we believe mga kapatid that the Word of God consists of the Word of God. And as the Word of God says, heaven and earth shall pass, but His Word shall not pass. Mananatili yan. Mananahan yan. Now, we're so blessed kapatid din na ang ating pundasyon, ang ating pananampalataya, the basis of our faith is the Word of God. Hindi sa tao, hindi sa mga practices, hindi sa mga traditions, hindi sa mga ceremonies, but the foundation of our faith, the basis for our faith is the Word of God. Because as the Word of God says, lilipas ang lahat, pero kanyang salita, mananatili. Tama po? Now, we believe the Word of God consists of the words of God. Kapag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. No? Hindi nagbibiro ang Panginoon, lalo tigit kapag siya po'y nagbitaw ng paghuhukom, hindi nagbibiro ang Panginoon. See? Another verse in John chapter 17. John chapter 17, verse 8. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Okay, nasundan niyo po? Nasabi ng Panginoon sa Kristo, no? Ibinigay ko, pinagkaloob ko sa kanila, hindi mo salita. Naka-red letter po ba yan sa inyo? Yes. Yan po ang nagbibigay dyan mismo ay ang Panginoong Iso Kristo. Pero hindi nangangulugan, yan lang ang salita ng Panginoon. Ano, hindi kasi lang yan, siya ay nagbibigay. Siya ay nagsasalita dyan. Sabi niya dyan mga kapatid, pinagkaloob ko na sa kanila ang iyong salita at kanilang natanggap at nalaman nila. Pag sabi diyan ng known surely, hindi lang basta nalaman, kundi na-realize nila. So nandoon sa realization, no? Known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send. So na-realize nila from your words, sabi niya ng Panginoong Kristo, na may pinaunawa ko sa kanila ngayong salita, dinala ko sa kanila ngayong salita, na-realize nila, naintindihan nila, na ako ay iyong isinuti. So, meaning kapatid, nasa pamamagitan ng salita ng Diyos, naintindihan natin kung bakit tayo nandito. Tama po? Hindi mo naintindihan ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon dahil sa ibang tao. Naintindihan mo kung bakit ka nandito ngayon sapagkat mismo ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng dahilan kung bakit tayo nandito ngayon at kung sino ang Panginoon natin ngayon sa pamamagitan niyo ng kanyang salita.
Kaya hindi natin dapat o wala tayong dapat na pagtalunan o pag-awayan patungkol sa mga ganitong bagay kung salita ng Diyos ang pag-uusapan natin. No? Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali. Kaya kung bakit nagkakaroon ng pagkatalo-talo, nagkakaroon ng mga argumento, sapagkat inilalagay na nila yung kanilang karunungan at kaalaman bilang basihan at tingin na yung nasa kanilang sariling aral, yun ang tama. Nakakalimutan na nila na lahat po tayo dito ay may banal na espiritong nananahan sa isa't isa. Na hindi naman ibig sabihin na itong sinasabi, ay gano'n na rin ang sasabihin sa'yo. Tandaan nyo, may banal na espiritong nananahan sa atin. So, may banal na espiritong nananahan sa atin. At kung yan po ay pangunguna ng banal na espiritu, kailanman hindi yan magkakaroon ng contradiction sa kanyang salita. Nowadays, may mga nagtuturo po na kahit nasa TV sila, pagka tumaas ang kamay ng preacher at nagbigay na ng Holy Spirit, kahit nasa TV sila, apektado ng mga nandoon. Nagtutumbahan sila, sinasabi ito na ang Holy Spirit. Tanggapin nyo ang Holy Spirit. Halimbawa, nandito yung mga nasa live stream. Kapag tinaas ko sila, nandito sila sa bahay, nagbulungan mo. So, maling pangunawa talaga yun sapagkat hindi naman yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bakit binabanggit nila Holy Spirit? Pero hindi tugma yung ginagawa ng paniwala nilang Holy Spirit sa sinasabi ng Panginoon. Tandaan nyo, hindi rin po nagsasalita ang Holy Spirit ng ayon sa kanyang sarili lang. Sabi niya mismo, kung ano lang din ang kanyang sinasabi sa kanya, siya rin kanyang binibigay. Kaya kasi kung bakit nasulat din ng salita ng Diyos, sapagkat yung mga holy men of God, they were moved by the Holy Ghost. Sila rin ay na-move. And another verse in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2. Chapter 2, verse 13. Which things also we speak, not in words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Sabi na po sa Panginoon, no? Hindi kami nagtuturo dito, hindi kami nagtuturo dito na kung ano po ang wisdom ng Panginoon, na kung ano tinuturong wisdom ng tao. So kung sisimulan natin ang buong context ng mula verse 6 hanggang verse 16, ipinapaliwanag ni Apostle Pablo dyan that the gospel is heavenly wisdom. The gospel is heavenly wisdom. Hindi po ito gawa-gawa ng tao o yung mensaheng kanilang inihahatid, kanilang ipinipreach, kanilang itinuturo ay hindi hango sa kaalaman na tinuturo ng tao. Sa halip, sabi diyan, which the Holy Ghost teacheth. Ito po ay tinuturo ng Banal na Espiritu. So comparing spiritual things with spiritual. Kaya nakikita natin sa pamamagitan po ng reading ng Banal na Espiritu, nakikita natin kung yan ginagawa ba natin ay spiritual o hindi spiritual. Kung yung ginagawa ba natin ay tama o mali o kung kasalanan na o hindi. Sapagkat nandun na yung discernment. Nandiyan yan yung fulfilling or fulfillment ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. So isa yan sa mga nagiging helper natin for us to be able to understand the Scripture. So yan po unang bahagi ng ating pag-aaral about the foundational conviction required for understanding Scripture. Marami sa atin nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, but sometimes kahit basa tayo ng basa, less yung understanding. Kaya hindi ba siya na
Pastor, 10, 3, 5, siyam, o 100 beses mo na nabasa yung Biblia. Kung walang understanding dyan, kung walang understanding dyan, useless. Useless yan. Kaya pinag-aaralan natin ngayon, the foundational convictions required for understanding Scripture. At una dyan ang pag-aralan natin is that Scripture is God-breathed. Ito'y hininga ng Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon. Hindi natin, ma-refresh sa atin. Pastor, alam na namin yan. Yes, I know, alam mo na. Pero kailangan ma-refresh lagi sa atin ng salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? Amen. So next Sunday, tutuloy natin, pangalawang bahagi, Scripture is understandable. Kasi may nagsasabi pa, so hindi maintindihan ng Bible. No one can really understand the Bible. Talaga, patutunayan natin yan next Sunday. So kung gusto mo pang magpagpatuloy pag-aaral, mag-attend ka next Sunday. The Scripture is understandable. Okay, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, maraming salamat ulit sa inyong salita, sa inyong araw. Wala ito, Panginoon, kami patuloy na gabayan mo sa aming pag-aaral about the foundational convictions required for us to be able to understand your words, to understand the Scripture. Wala ito, Panginoon, patuloy na kami gabayan sa pag-aaral na ito. Pagkalooban ng tagumpay palagi sa lalong pag-aaral namin dito. Patuloy kami lumago at gumabong sa pananampalataya at kalaman sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, gawain pagpumamula sa amin muli, at ikaw po magpurin mo sa lamat namin. Diyos, maraming salamat po sa ulan na patuloy namin din nararanasan. Tunay, nagdedeklarasyon din, Panginoon, ng iyong kadakilaan at kapangyarihan. Ngayon, Panginoon, dalahin ko mga kapatira na marahil ay patungo pa lang, sila ay pag-ingatan mo, Diyos, at dalhin ng mahusay at tigtas sa iyong bahay panamba. Maraming salamat at Diyos at lagi ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. And then, 5 minutes, then we'll start our preaching service. Okay? 5. So, yung mga magpa-practice, practice na muna.